we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Leader kan Concepcion Criminal Gang na imbwelto sa man-ibaybang kriminalidad, siring kan serya nin panggagadan sa Bicol Region. Gadan sa nangyaring enkwentro sa Parañaque City. Mga otoridad positibong mas maluyan na ang grupo kaini na nag-ooperar sa rehiyon. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Makalisang pirang taon na paglapigot kan Police Regional Office 5, dagos nang nasusog asin binawian in buhay si Gilbert Concepcion, ang nagsiserving leader kan Concepcion Criminal Gang na nag-ooperar sa manlain-lain na lugar sa Bicol Region. Ginibo ang operasyon sa Barangay San Martin de Porres, Parañaque City sa pangingenot kan PRO 5 asin sa tabang kan manlain-lain na unit kan mga otoridad. Sa report kan PRO 5, napuli sa armed encounter ang kinundusir na warrant arrest operation na nagresulta sa pagkagada ni Concepcion asin sa kaibanan kaini. Nakuha sa lugar kan pinangyarihan ang tulong badil, mga magasin asin mga basyo nin bala. So malaking ginhawaan, malaking oportunidad ito para mas umunlad pa ang ating paligid, ang ating region. Kasi it will serve as a warning sa other bad elements sa paligid that they cannot hide from the long arm of the laws. Si Gilbert Concepcion ang pigtutukdong mastermind sa gabos na krimen na kinaimbweltohan kan Concepcion Criminal Group, kabali na digdi ang extortion asin multiple murders. Igwaman nining stand-in warrant of arrest para sa mga kasong kidnapping with murder, kidnapping and serious illegal detention, murder, direct assault asin rape. Sigon sa PRO 5, dai natatapos sa pagkagada ni Concepcion ang sa indang trabaho, hulita dai subuot sinda mapundo, hasta sa dai na si Sherto na dagos ng natuldukan ang puwersa kon Concepcion Criminal Gang. Alagad sa pagkagadan kan sa indang leader, naglalao man PNP na dagos ng maluya ang nasambitan ng grupo. Dai pwedeng bayaan tulos yun nga, hihilingon ta kung may mga remnants pa sa duman na followers. Mientras tanto, positibo man ang kapulisan na dakulang bagay ini para sa dagos na pag-uswag kan Banwaan nin Libon Albay na subuot halauwig na panahon na naging baluarte ka nasambitan ng grupo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Consolidation para sa jeepney modernization pinalawig pa nin tulong bulan base sa kasuguan ni Presidente Bongbong Marcos. Ang estado kan pirang driver asin operator na nakapuun na kan operasyon kan modernized units. Kamusta unta sa pagtutok live ni Jessica Calinog? Jessica? Kate, sa 8 bulan indang operasyon, mayong mintis man subuot na nakakabayad kan sa indang monthly amortization ang sarong transport cooperative digdi sa Naga City na nag-ooperate na nin modernized jeepney units. Asin labi pa nga ni idaasa sa indang piga-antisiparan ang naging pagtangkilik o pag-ako kan mga commuter sa modernong lunadan. 22 anyos si Benny kan magpuon magpasada nin traditional jeepney. Ngunya na 43 anyos na siya, modernized unit naman ang sa iyang pigdadara sa pareho man giraray na kooperatiba. Sa jeep kaya baga, pag nagbiyahe kang sa Sarong Aldaw, may kita ka, magagastos mo tulos, pero digdi tipon mo. Di ka para gastos na gayo. Ang kada aldaw kaya, bayad ka. Mapano man o dae? Oo, mapano man sa dae, bayad ka. Inidaan sa indang naobserbaran sa 8 bulan na nindang operasyon. Salado man kan sa indang kooperatiba, kaya man subuot na masustinir ang monthly amortization na pigpoproblema kan pirang mga nagduduwa-duwa na magpartisipar sa PUV modernization program kan gobyerno. Base duman sa income saka sa tinatao mong sweldo kang mga empleyado, in return siguro itong arog katong
income na para mamit man so daily needs kan yun. Magiginda kulang bagay asin dagdag nakita man subuot para sa inda, pati na sa iba pang mga traditional jeepney na nagkumple sa jeepney consolidation, kundi naman matutugutan magbiyahe ang mga unconsolidated unit. Alagad haros sarong semana na sana antes ang pigtaong deadline para sa consolidation. Pig-aprobahan ni Presidente Bongbong Marcos ang tulong bulan pang extension kaini na hasta Abril 30. Ini komo pagtaong dalan subuot sa iba pang maut magpa-consolidate, alagad day na nakaabot sa nainot na cut-off. Bagay na ikinaugmaman kan transport group sa probinsya nin Camarines Norte. Panahon manda ini nganing mapag-ulayan ang mga masunod panindang lakdang. Ikukonsulta ko muna yung aking grupo. If the majority says na magkukonsolidate kami, ay magkukonsolidate kami. We really wanted to. But the problem, ang bottom line namin dyan is we don't have the capacity. Because of the present situation na ngayon, ang Camarines Norte na we're just operating 8 to 9 hours and out of 9 hours, like what I've said before, ang 5 hours yung nakapila, ang 3 hours lang yung nagtatakbo. How can we pay the 50,000 monthly amortization? Yaon man da agiraray ang pangapoda ninda Jimenez na dain na pagbali ang Camarines Norte sa pigtutulod na modernization program. Ang pagtubod man kan jeepney driver na si Tatay Aurelio, ang padagos na pagtaong konsiderasyon kan gobyerno sa dapat kuta ng pusog na implementasyon kan programa. Nagpapahiling na ang gobyerno mismo ang nagbabari kan sa indang sadiri man sanang mga polisiya. Ang marelugod kayan, dahil na i-peace out. Tapos ipundo kong kunyan, pundo na ninda ang paggibok ang jeep. So natatada na sana iyo magprabiyahe. Sige manggiraray ang poro extend, mayo man sanang kunyan. Kung anong gustong mangyari kaya. Sigun Kate, duman sa pirang mga consolidated jeepney driver as in operator na sa tuyang nakaulay kasubago, maugmaman sinda na matatawan panin tsansa na makapasada as in makahanap buhay itong mga unconsolidated traditional jeepney. Alagad sana daa maging pusog naman ang gobyerno sa pagpapautob kan sa indang mga pigpapautob na panundon as in lay, lalo na itong pag-abot duman sa deadline ta. Posible kaya na pag-abot kan panahon kung padagos na may igwanin extension, baka matuod na ang publiko as in day nalugod magkumple duman sa pigahagad kan gobyerno. Kate? So posible, Jessica, na ultimo na ini yung extension na itatao kan gobyerno para sa mga jeepney as in operators? Kung marurumduman takit, paglaog pa sa nakan taon, pigsabi na ni Presidente Marcos, pati na kan iba pang mga opisyal kan LTFRB, na magiging stricto na sinda, as in no extension na kan deadline. Alagad ang nangyari ngunyan, Kate, na extend man giraray. So data man masasabi, Kate, kung pag-abot na naman kay itong Abril 30 o bag-upa mag-Abril 30, magkakaigwaliwat nin consideration duman sa iba pang mga unconsolidated na units na matawan pa sindang tsansa na makapag-file man giraray kay itong mga kaipuhan na dokumento. So kaipuhan ta siguro, Kate, na halato na sanaan pag-abot kan Abril, tanganing maaraman kung ini magkakaigwa pa nin extension o talagang magiging pusog na sinda sa saindang pigpapautob. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Presyo kan lokal na siling labuyo nagpapakul na ngunyan sa 720 pesos per kilo. Kakulangan sa nagugusing sili, rason subuot sa paglangkaw sa presyo sigun sa Department of Agriculture. Uyan report ni Chris Novello. Sa aroal daw na pagbuhay kan mga Bicolano, garonagin parte na kaini ang mga maharang na pagkakan. Sili is life ika nga. Alagad paano na sana kung ang sili sa ngunyan, pasakitan pa ang pagkua. Depende po sa sa gamit. Pero kung kaipuan po, pwede man magbakal, diit lang. Favorite ang sili, masiram yung pagkakakan. Pampagana pati yan pagkakan. Haros 2 semana sa nakaya ang nag-agi ang dating 320 pesos per kilo na presyo kan siling labuyo kaninero 8, ngunyan 720 pesos per kilo na. Kayaan karindirang ini sa Barangay San Francisco, aminadong pagtitipid ang pigbubugtak na sili sa indang pigluluto, mantang igwaman ng dikit na paglangkaw sa presyo kan mga nasa menu na pigagamitan ng sili. May selected lang kaming dapat na na itatas arugang pating malon 380 ang kilo something na arugay tas plus sili pa plus nyug pa. Sa monitoring kaya kan Market Enterprise and Promotions Office sa Naga City People's Mall, haros nagdoble subuot ang presyo kaini. Karo 1 month and 1 week na po kaming may digding supply ning labuyo.
Pigkumpirmar man kan Department of Agriculture Bicol na di talaga nagugusing sili sa ngunyan huli sa paborobagong panahon kay apektado man maski ang supply kaini sa mga merkado. Sabi ng mga farmers sa iba't ibang munisipyo, lalo ng Camarines Sur na nabigyan namin ng mga binhi, medyo kulang daw ang anis na ngunyan dahil sa patuloy na pag-ulan na naranasan noong December. Sa ibong kan kakulangan asin mahal na presyo kan labuyo, mantinido man ang presyo asin supply kan iba pang variety ng sili, sirik kan Taiwan labuyo, natural na sili na pang Bicol Express, asin siling pang sigang. Mientras tanto, pigsyerto man kan DA Bicol na posible magurus ang presyo kan labuyo sa panahon na magpuo naman na magusi ang mga paratanom sa mga masunod na bulan. Kay Baran si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ngunyan na malibot ang panahon, arin na mas pipilion mo, mawaran kuryente o mawaran ng kakugos? Mawaran kakugos po. Why? Bawal po talaga. Tsaka pag kuryente po, boring po. Kasi parang kuryente na magibuan ng paagi yan. Kakugos? Si kakugos, masakiton hanapon yan. Wala ng kayakap. Bakit? Mahirap pag walang kuryente, walang wifi. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayong raot nin panahon, alagad makukusog na uran ang piglalaoman sa man iba-ibang parte kan nasyon. Nagbubuelta kayaan pagdanay kan shearline, kasabay kan padagos na paghuyop kan amihan. Huli sa amihan kabala sa mga pinakababang temperatura na naitala ngunyan na aldaw ang 12.6 degrees Celsius sa Baguio City, asin 14.8 degrees Celsius naman sa Basco Batanes, asin sa La Trinidad, Benguet. Magiging maukol asin delikado man maglawod sa dakulang parte kan Luzon asin Visayas. Mantang digdi sa Bicol Region, mag-andam po kita huli tabasado sa datos kan Metro Weather, uuranon ang Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes asin Masbate. Posible man po kitang makamate nin matitinding uran kaya maging rigmat sa huma nin baha o pagrasay nin daga. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon, siring kan Southern Luzon, Visayas asin pirang lugar sa Mindanao. Sarong elf truck na may kargang mga mangga, aksidenteng nahulog sa ampas sa parte kan Barangay 13 Bulan, Sorsogon. Sa report kan Bulan MPS, pasiring ang truck sa banwaan kan Matnog, alagad pag-abot sa nasambitan ng lugar, piglikayan kaini ang naglalakaw na estudyante. Alagad biglang nawaranin preno asin dagos na nahulog sa haros 10 metros nararum kan ampas. Salbado man ang driver kan truck mantang nagsapo nin minor injury ang kaibanan kaini. Sa Baras, Catanduanes, nahulog man ang sarong garong sa ampas sa Barangay Piteston. Maswerte man na nakasalbar ang driver makalihis makatagbang antes pa man mahulog ang pigmamanehong lunadan. Sa report kan PNP, sigun sa mga residente sa lugar, garo nakainom ang driver kan mangyari ang aksidente. Nagpagirumdom ang mga otoridad sa mga motorista na pirming mag-ingat tanganing makalikay sa aksidente. Kapag tayo ay nakainom na at base sa assessment natin ma-aksidente tayo, huwag na tayong pumilit magbiyahe, lalo mga malalayong ang ating uuwian. Hali sa pagpihit nin silinyador, mga rehas na sa karsel an urual daw na mapipihit kan sarong 49 anyos na tricycle driver sa Virac, Catanduanes. Arestado ini kan mga otoridad makalihis makuanan min sarong pakete nin kumpirmadong shabu. Sa banwaan man nin tinambak Camarines Sur, sarong 26 anyos na lalaki ang nakuanan nin 14 gramo nin pigtutubudang shabu sa ginibong anti-illegal drug operation kan mga otoridad. Kinakarkulong nasa 95,000 pesos ang kantidad kaini. Sigun sa tinambak MPS, igwanin pigkanta na boss ang suspetsyado na padagos man na pigi-investigaran asin pigva-validate ngunyan kan hepatura.
Dinara naman sa opisina kan provincial prosecutor tanganing formal ng masaangatan nin magkakanigong kaso. Nag-stem out po ito sa isang sumbong ng concerned citizen na ito ang personality na ito po ay involved sa pagtutulak ng illegal na droga. Naging positiba po ang resulta ng ating validation kaya po isinagawa natin ito pong buy-bust operation na ito. Pirang may sadiri nin resort sa Banwaan nin Pasakaw, Camarines Sur, day subot tatawan nin business permit kan lokal na gobyerno para sa saindang operasyon. Kung taano, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Bistado ang Banwaan nin Pasakaw sa saindang mga beach resort na pigdadayo kan mga turista nagikan sa manibaybang lugar. Sa paglihis kan panahon, mas dakol pa ang mga nagmumukna nin accommodation facilities asin resorts sa Banwaan. Asin nagkukuama nin permit nganing tugutan na mag-akomodar nin mga turista. Alagad ngunya na 2024, 5 mga resorts sa sitio sa Rimao sa Barangay Karanan asin tuluman sa Barangay Balogo. Anday na talaga makakakuanin business permit. Kadaklan sa mga ini, 12 taon nang nag-ooperate. Actually, may talaga sinda ng permit. Kasi itong lugar na nindala ganang kan sa indang facility. Salvage zone as declared by the DNR. Punkad to, dahil man sila nagkakakuan ng business permit talaga. Late last year, nakapagkanda kami ng meeting, dialogue with them together with DPWH and DNR, I think, na itong lugar ninda is no longer valid for operation sa resort. Kasi maapektuhan sila kang si road widening. Tapos at the same time, yung parang easement from the shoreline, masasakop sila. Sa ginibong konsultasyon, napagkauyunan man subuot na mag-self-demolish na sanaan mga apektadong resort. Mayo man daanin itataong asistensya ang gobyerno, tamayo manin permiso sa LGU-an sa indang operasyon. Sakop kan marine zone ang lokasyon kan apektadong mga resort. Igwa manin ordinansa dapit dyan ang Barangay Karanan. Subject lang yan for fishing and recreational baga. Bali po ang naging panalmingan ni kato ma'am, ining mang dati nga ni digdi. Garo na hiling mi, inot na inot sa calamity. Garo, pag may calamity, rayaan sila sa may marine zone talagang na sinda. At the same time, ang sarapang part dyan, ining kalinigan. Sa pagmukna pa sa naninda Arvinin Resort sa sitio sa Rimao, inabisuhan naman da asinda na bawal talagaan mag-develop nin resort sa lugar. Ninhuli nga ni tasakop inikan marine zone. Pitakulang tabang ni Samoyang ining bit sa arog gani. Arog sa kuya, may eskwela ko, may college ako. Talagang gusto ko matawan ako permit. Kung talagang matawsid ng permit. Willing man kami magbayad kung anong kabayadan ang hinahaga doon kang Banwaan. Mabayad man kami. Nakikiulay man ang ibang resort owner na ikonsiderar kuta na i-redirect ang tinampo o iisog din kadikit. Nganing dain na ninda kaipuhan pa na halion ang mga ginastosan na cottages. Alagad sigon sa MPDC, basado sa ginibong konsultasyon, negative na ining mangyari. Primero, si program kang DPWH, doon talaga maagi. O kung ma-redirect ka, di maadal naman ang through survey naman DP. Then, itong agihan na daga, di dapat magtugot man. Ang pigkukonstruhir na tinampo sa lugar, coastal road na makonektakan pa sa Libmanan, na pigihiling mang makakatabang sa pag-uswag pa kan turismo sa saindang Banwaan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sir, ngunyan po na malipot ang panahon, arin an mas pipilion mo, mayo nin kuryente o mayo nin kakugos? Mas akit yan, mas magrarang may kakugos garo. Ang kuryente, nababakal pati yan. Ang kakugos, masakit yan, dahil nababakal. Ay, mas gusto ko ang may kakugos. Mas masira mo ng may kakugos. Oh my God! Siyempre, mayong kuryente. Of course. Siyempre, ma'am, ang mga aki ko kaipungan na maray ang kuryente. Daw lang kakugos, okay lang. Ay, pipiliin ko po, may kakugos. Dawa po udang kuryente. Ay, dahil po, kami man po kaani agam talagang dawa po yan may mainit o malipot, pero man po kami magkatain.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pinakabaratong bagas na mababakal sa Naga City People's Mall nagpakol na sa 54 hasta 55 pesos per kilo. Alagad ang pinakamarhay na klase na sa 67 pesos per kilo na. Farmgate price kan paroy mas nagmahal pa subuot susug sa DA na saro sa factor sa pagmahal kan bagas. May report si Chris Novello. Kung dati nakakabakal pa ng 15 kilos nin baga si Salikan Kamaligan Camarines Sur, alagad ngunyan doble subotan sa paghigpit nin sinturon sa paglangkaw kan bagas. Harayo subot ini sa dating 40 pesos per kilo na bagas, kan ipinautob ang price ceiling kang nakaaging taon. Sa ngunyan kaya grabe ngunyan taghirap, kasi iyo lang ang budget. Binabudget lang ang kaipuhan, magtipid-tipid muna. Apwera sa mga parabakal, magi na mga retailer, nag-aagrangay naman sa padagos na pagmahal kan presyo kan bagas. Nadugangan man kaya subutan sa indang puhunan. Dahil kami man, saro man kaming konsumidores, kaya talagang dakulang epekto kay ni Samuya. Sa Naga City People's Mall, nag-aabot na sa ngunyan sa 54 to 55 pesos per kilo ang presyo kan pinakabaratong bagas. 67 pesos per kilo naman ang presyo kan pinakamaray na klase na pinaghalong imported as in local rice. Sa probinsya ng Albay, nag-abot naman sa 63 pesos per kilo ang bagas, 54 pesos per kilo sa Camarines Norte, mantang 50 to 61 pesos per kilo sa Sorsogon. Susog sa Department of Agriculture, mas nagmahal pa kaya ang farmgate price kan paroy na saro sa mga nagpapamahal sa bagas. Bentahe man sa mga parooman halangkaw na farmgate price kan paroy, alagad mautman kan DA na mabalansa as hindi na masakitan sa presyo kan bagas ang mga consumer. Aside from that, siyempre mahal yung production input kagaya nung mga fertilizer cost, although meron mga binibigay na libre yung DA, yung binhi at saka fertilizer. Mahal din yung mga post-harvest processes, yung mga ginagastos doon, yung like yung milling para maging bigas yung palay, and kasama din yung transport cost dahil sa mahal ang fuel. Sa ibong kaini, bastante man subot ang supply kan bagas sa bilog na rehiyon. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga nagpapakonsulta sa Animal Bite Treatment Clinic sa Naga City General Hospital, nagpapakol subuot sa sanggatos na pasyente kada aldaw. Nagdadakol na insidente nin animal bite, ikinakaalarma kan ospital. Uyan report ni Chris Novello. Inabutan ka news team na nagpapakonsulta sa Animal Bite Treatment Clinic sa Naga City si Dolores Belano. Enero 19 ka nakagat ka nin Ido ang 13 anyos na makuapo kay ni. Pinasiguro na subot niyang mapabakunahan ang sa makuapo nga ni makali kay sa rabies. Ayam, naman, normal naman, wala man siyang nararamdaman na dahil man nagtatamlay. Pero nagpasiguro lang po. Pasiguro lang po masakit na baga. Siring ni Dolores, nagkapira pa ang nagpapakonsulta asin nagpapabakuna sa Animal Bite Treatment Clinic ang nasabing ospital. Nasa sanggatos na pasyente na may iba-ibang edad kada aldaw ang nagpapasiring digdi para sa consultation asin papabakuna nin anti-rabies na kinakaalarma kan manihamento kan ospital. Medyo overwhelmed kasi padami ng padami. Usually, nagti-30 bites lang yan dati. Ngayon, nagwa-100. Oo, more than that. Maghapon yan per day, oo. Sa ibong kaini, pigserto man kan ospital na may bastanting supply kan anti-rabies vaccine para sa mga pasyente. Sa datos man kan City Veterinary Office, naghuros ang numero kan rabies sa syudad sa anom na kaso kan nakaaging taon kung ikukumpara sa 12 na kaso kan taong 2022. Nagpatanid man ang mga otoridad na dapat ipasipara ang simpleng kagat o kamrot kan mga atamang hayop. Ay yan, ang dai talaga. Kasi based sa mga sarutang human rabies case, pinagwalang bahala niya iniyo after 3 months nagkaigwaning sintomas nung rabies. So iyo to si kinagadan niya. Kay banan si Carlo Abunita asin Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. 100% na ang barangay electrification program kan Kasureko 1. Kaya ngunya nakatutok naman sinda sa mga sitio. Sa lindong kan sitio electrification program na pigpopondohan kan National Electrification Administration. 16 na mga sitio na sa indang coverage area ang nabebenepisyaran kay ni.
Ang pinakahuring nagkaigwanin ceremonial switch-on ang mga banwaan nin libmanan asin ragay. Libre ang pagtakod nin kontador pati na ang house wiring. Sigun sa Kasureko 1, iabot sa mga sityo ang linya kan kuryente. Kaya kadaklan sa mga benepisyaryo, ngunyan sa na talaga nagkakuryente, makalihis ang pirang dekada. Nakikipag-koordinar naman sinda sa mga LGU, tanganing makahanap nin mga sityo na pwede panindang mapailawan. True resolution po yan, halisan ko ng bayan. Pinapasami po yan sa Kasureko. Ginigiwa mo na ito po yung listahan, pinapadara po sa niya. Kapag na-aproba na po kang niya, bababaan na po sinda ng pundo, ma-download po ang niya sa Kasureko 1 para po naman sa mga taga-sityo na mga pong kuryente. Jeneline Mercado como Angela sa Love Die Repeat, padagos na pauruutrong na eksperyensya ang aldaw kan pagkagada ni Jordan. Mantang matrayumpong concert kan Queendom Live, madadala na nin libre sa telebisyon sa aga, January 26 sa GMA. Uyan report. Malapit na mangyari yung aksidente. Hindi na kita naiintindi. Mas nagiinit pa ang mga eksena sa Love Die Repeat sa ipinapahiling na mga emosyon na sin pagkahandal, takot asin pagkamundo ni Angela, dain na siya naiintindihan ka mga tao sa iyang palibot. Matabangan pa kaya siya ni Jessie, asin ano daw ang plano ni Elton sa iyang liwat na pagpapahiling sa mga bida. Aramon iyan at chance sa Love Die Repeat 8:50 PM sa GMA Prime. Good news sa tuyang mga kapuso, huli ta matapos ang matrayumpong concert kan Queendom Live, madadalan ta na ininin libre sa telebisyon. Antabayanan ang mga top caliber performances hatod ni Darita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Astley, Marian Osabel, Hannah Presillas, as in Asia's Limitless star Julian San Jose. Syartong kaabang-abang ang pagdarakan extraordinary diva sa mga paradalan sa journey kan mga genre, era, soul-stirring anthems as in heart-pounding hits. Antabayanan ng sa indang vocal power showdown sa Queendom Live The TV Special sa aga January 26, 9:35 PM sa GMA. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.